Kaya po muna tayo muna yung manalangin sa gawain po natin sa Panginoon. So let's pray. Lord, salamat po muli Lord sa habang ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Tunay, Lord, na ang lahat naman ng bagay na ito, Panginoon, na nais namin gawin, Panginoon, at gagawin pa sa iyo, Lord God, is ito yung privilege lamang, Lord, na ibinibigay mo sa amin. Let it be, Lord, sa oras ito, Panginoon, as we speak, Lord, at as everyone is listening, Lord. Let it be, Lord God, hindi yung galing ko, Panginoon, kundi ang banal mong Spirit at ikaw mismo, Kristo, ang makita sa amin, Lord God. And let it be, Lord, na patuloy kang kumilos at buksan mo rin ang isipan at puso ng mga kapatang ito, Lord God. Kasi here, Lord, how we works, Lord God, and alam namin, Panginoon, na you will, this is just a start, Lord, gagawin mo ba, Panginoon, kundi pasimula pa lamang ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, you will do great things pa sa buhay namin po. Jesus mighty name, God. Amen and amen. Request lang tayo, pwede pa tayo, balik lang tayo sa natin pwesto kanina. Thank you. Para di kayo mahirapan. Settle na po tayo para po tayo makapag-start na. Okay po, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So, I think nabanggit naman po ito na ini-encourage po namin kayo na mag-take down notes. So, I think nabanggit naman siya na magdala ng notebook. Kung wala po, I also discourage din po yung paggamit natin ng phone para po ma-enjoy din po natin yung message ng Panginoon. So, start po tayo ngayon. Before ako mag-start, sabihin mo muna sa katabi mo, hindi aksidente na andito ka. Hindi aksidente. You are called to be here. Amen. So, sige po, start po tayo. Meron po kayong Bible, samahan niyo po ako sa ating text today. So sa Exodus chapter 3, verse 11 to 14. Okay na po ba? Siyempre na po tayo. Okay? Exodus chapter 3, meron po yata dyan. So basahin ko po. But Moses said to God, "Who I am that I should go to Pharaoh and bring the children of Egypt out of Israel?" He said, "But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you when you have brought the people out of Egypt. You shall serve God on this mountain." Verse 13, Moses said to God, "If I come to this people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you," and they ask, "What is his name?" what I shall say to them. 14, God said to Moses, "I am who I am." And he said, "Say this to the people of Israel, I am has sent me to you." Bigyan ko po kayo ng brief background po dito. So, pamilyar po ba tayo kung sino po si Moses? Lahat kami po tayo, pamilyar po tayo si Moses po. Ang buhay po kasi ni Moses is, he is from Hebrew, pero ang pinaka-story po talaga niya, he is from Prince of Egypt down to the exile. Hanggang kasi tinawag siya ng Panginoon na maging servant ng Panginoon sa atin. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo, lahat po ba tayo dito as Christian na? Confirm naman po na Christian. Ngayon, gusto kong iiwan itong tanong po na ito sa inyo before we proceed. May pinagagawa po ba ang Panginoon sa inyo sa oras na ito? Ano lang, self-taught lang po habang po tayo nag-aaral. Specifically, ito po ba ay pag-abot sa inyong parents? Ito po ba ay ministry? Ito po ba ay tinatawag po talaga kayo para maglingkod? Alam ko po kayo mga kabataan, galang din naman ako kayo kasi anchors na ako eh. Diba? May pinagagawa po, marami pong distraction, tama? Andiyan yung social media, diba? Andiyan yung mga barkada-barkada. Pero let me direct us na ang buhay po natin hindi lang laging pagbabarkada, hindi lang mga ganitong bagay, pero ninanais na Lord na tinatawag ka ng Panginoon. No? Hindi man kagad hindi ko naman sinasabi na pagtapos ng preaching ito, bukas ang leader ka na. Hindi naman gano'n. May proseso pa rin tayo. But, I want every one of us, when time comes, dumating sa point na makapaglingkod din po tayo sa Panginoon. Again, i-divide po muna natin what is calling. So, katulad po ng topic pala natin, sorry, kaya nabanggit kanina, God does not call the qualified, He qualifies the call.
So, si Lord ang nagko-qualify sa atin, hindi po tayo ang nagko-qualify sa sarili natin. So, let's define, ano ba nyo naman? Let's define calling in two ways po. Una, ang sabi po ni Google, ito po yung word ni calling. A strong urge towards a particular way of career or life. A vocation. So, this means that people often great urge to pursue career or profession like doctor, police, military, and so on and so forth. So, tayo po, bilang ano po, lahat po tayo nagkaroon tayo ng dream, no? May kabataan tayo. Iba gusto maging astronaut, iba gusto maging doctor, iba gusto maging attorney, di ba? Yun yung calling. Pero tayo po is, kailangan din po natin makita na hindi lang yun ang sa ating calling. Kundi, may calling din po tayo sa Panginoon because the calling of the Lord is our purpose in our life. Ulitin ko po. Ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon, ito po yung purpose ng ating buhay. Because without God's calling, ang buhay po natin is going right, going left lamang. Nais po ba kabataan? Alam ko po, miss, iba siguro dahil may mga age po na mas bata pa, but, especially to those people na gusto na mag-choose ng career, is, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo, nagtinatawag din po kayo ng Panginoon para maglingkod. Ulitin ko po, tinatawag po tayo, nandito po tayo to serve the Lord. Okay? Ngayon, puntahan po natin yung what is biblical calling. Sabi nga, the Bible teaches us that every believer has a purpose. Okay? Something that God gives to build up His church and to serve one another. Where we are called to live holy and righteous, Scripture also speaks of specific callings to shape up how we contribute to God's kingdom. May ilang po sa atin dito, may mga ilang po, may mga ministry na, may mga bagay na doon tayo na nag-ministry tayo. Pero, tinatawag tayo ni Lord na mabuhay po tayo every day of our lives. Tama po ba? Alam po natin na tayo po ay tinawag ng Lord to work with our faith daily. Hindi po tayo Christian Sunday only. Uulitin ko po. Tinawag po tayo ng Lord, hindi lang po para maging Kristiyano tuwing Sunday, kundi daily po. Gusto ko pong tutukan po ninyo na daily po tayo maging Kristiyano. Because the way we act, the way we talk po, ito pa paano po natin makitungo sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-housemate, is napaka-importante mo. Ayoko naman po na masabi nila po sa inyo, sayang, Kristiyano pa naman yun. Nakakahinayan, di ba? Ang hirap po, kabataan, na pag narinig natin ito sa mga tao, na Kristiyano tayo, tapos ganun yung magiging ano. So, I encourage you, every one of you, na tayo bilang Kristiyano, is tinawag tayo to serve, and mamuhay tayo daily with God. Sabi nga ng Ephesians 4:11 to 12, and He give the apostles, prophet, evangelist, shepherd, teacher, to equip the saints for the work of ministry, for building up to the body of Christ. Kaya po, habang tayo nagpapatuloy, isipin niyo po, meron po ba sa inyo na gusto pong mag-ministry sa Panginoon? Meron, ba? So, as we continue po dito, kayo po, ikaw at ako, binigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Diba? Binigyan ka ng Lord, pero kailangan mo response ka. So, dito pumapasok po yung ating daily devotions, dito po pumapasok yung ating naisip talaga na makapaglingkod po sa Panginoon. So, proceed po tayo. Ito po yung ating introduction. So, proceed po tayo muna. Ngayon, ang tanong, kapag specifically sinabihan ka na ng Panginoon ng calling mo, ministry man ito man ay lifetime, ito man ay worship team, ito man ay teaching, ito man ay ano bang ministry na binigay sa iyo ng Panginoon? Gusto natin makita rito, ano yung first response mo bilang isang tao na binigyan ng tinawag ka ng Panginoon? Our first response is hindrance to accepting God's calling. Tawag dito, pag tayo po ba kahit sa magulang na lang natin, pag inuutusan po tayo, umuoo po ba kada tayo? Hindi, diba? Bakit? Bukas nga natin tatulong ko nga. Cellphone pa ako eh. Diba? Ganun pa tayo, ganun pa tayong chechi po na eche, diba? So, lahat naman po tayo, huwag po kayo mag-alala kahit si Anchor's duman po dyan. Pinaganda na yun. Apple talaga yun eh. So, una, may mga hindrances po pag tinatawag po tayo ng Panginoon. Hindi naman po pag sinabi ni Lord na, anak, punta ka rito sa punta ka sa disyerto, ganito gagawin mo. Well, hindi naman literally, diba? Pero, meron po tayo, kailangan natin maintindihan, hindi naman lagi na oo kaagad. So, may mga hindrances din naman. So balikan po natin ulit si Moses, kung sino nga po ba si Moses. The verse 2 chapter of Exodus tells how
Israel settled in Egypt from the death of Joseph. So si Joseph po is yung isa sa 12 na anak po ni Jacob to the birth of Moses. Approximately around 250 to 400 years nung nag-stay na po sila sa Egypt. So ganun po sila katagal na nag-stay. Almost 400 years po sila sa Egypt. And this fulfilled God's promise to Abraham, Isaac, and Jacob that He will multiply His people. Moses' early life as an Egyptian prince to punishment and his life in Midian with his wife and children for 40 years. And during this time, the people of Israel struggles a lot of slavery. Then God called Moses to set His people free from slavery to bring them to the promised land that overflowing with milk and honey. Ito ba yung nagiging paalala ko sa bawat isa? When God called us po, lagi mo natin pakakalalahanin na may promise po ang Panginoon. At may reward po siya. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na ina-accept natin. So, ngayon, titignan natin dito, ano yung una naging response ni Moses kung sinabi ni Lord sa kanya na maglilingkod ka sa Panginoon? Na tawagin mo, tulungan mo ang din. Una po, sabi niya po dito, yung fear of rejection. Sino po dito takot na ma-reject? Lahat naman po siguro tayo, takot pa tayo ma-reject, diba? Yung hindi ka crush na crush mo. Ay, sorry. Papalay. Ayan, hindi ka sa crush mo, no? Nakaganon ka, tapos siya, ganun lang, no? Paala. So, ganito po si Moses, di ba? Like Moses, tayo po, takot po tayo sa rejection because this invalidates our feeling. Feeling kasi natin, when we rejected, hindi na tayo okay, hindi na tayo kamahal-mahal. May mga ganung moment ba yung mga kabataan natin dito? Pogi naman ako. Sana all, pogi. Ganun din po si Moses. Like Moses, we tend to think negatively that people will always reject, talk bad things to us, and even persecute us. The fear of being inferior leads us to withdraw from the God's calling. But God assured Moses by giving him stuff to do miracles. Takot talaga po tayo ng Panginoon. Ganun po talaga eh. Takot po talaga tayo sa rejection. It's very common. Pero hindi po ibig sabihin kasi noon na hanggang doon ka na lang. Ulitin ko. Hindi po ibig sabihin na natatakot ka hanggang doon ka na lang. Don't let your fear interpret kung ano yung galing gawin ng Lord sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at sa ministry na pwede nang gawin sa'yo. Okay ba? Pakalawa, yun ang nag-response ng Lord. Sabi niya, sino ba ako, Lord? Lagi ba katandaan po pala, isa rin sa mga reason kung bakit natatakot din si Moses is because siya po naging criminal din po kasi siya. Di ba? Alam naman natin yung history niya, pumatay siya ng isang guard. Dahil doon nag-flee siya from Egypt to ano. So, meron talaga siyang record. Nandun, valid din naman talaga yung kanyang reason of fear. And because of that, pinakita rin naman sa kanya ni Lord eh. Eventually, napaalala sa kaya hindi rin siya nag-stop. So, my testimony po is this. To be honest po, nung ako po ay na-select as president, natakot din po talaga ako. Kasi unang-una, feeling ko kasi, alam mo yun, hindi ko deserve, di ba? Hanggang ngayon po, minsan talaga, Lord, I question ko rin sa Lord. Hindi dahil, sinasabi ko, Panginoon, I am deserving ba maging president? Dahil alam ko na kayong mga kabataan, empowered kayo ng magagaling talaga kayo at matatalino kayo at mga guwapo kayo at magagaling talaga. So alam ko na parang, Lord, kaya ko ba? Pero sinabi nga ni Lord sa akin, as I review this, actually itong preaching na to, matatawag kong preaching. Exhortation na to is para din talaga sa akin. Pero inassure din ako ni Lord na Moses kaya ni Moses, na nandyan yung mga outgoing, andyan si Pastor Johnny, si Pastor Allen, natutulong sa akin. Kasi hindi naman ako magpipresidente na ako lang. May kasama naman ako. So kasama ko rin naman talaga siya. So yun nga, I also felt the fear that I can live up to the expectation. At mahirap po naman po talaga. So wala naman po siguro nag-ministry ka or kasi school na lang. Ikaw yung lalaban ka quiz B. Di ba mataas expectation? May nakapag-quiz B po ba? Uso pa ba yun ngayon? Uso pa naman, no? Pero sabi ng teacher mo, talino ka, baka, ewan ko na nanasan ito. Nagkaroon ng contest, drawing. Pinadrawing mo na sa tropa mo, biglang sinala ka sa quiz B. Paano na? Tapos ka ngayon, di ba? So, yun lang po, para entertainment. Entertainment. Ang technique ko yan. So, yun po, fear that I live expectation, but through prayer and devotion, and people, yung mga tao po na nakakasama ko, inassure din po ako ng Panginoon na kasama ko mo siya.
So yun po yung masarap kasi sa Panginoon, hindi kita iiwan, hindi papabayaan man. Iwan ka man ng girlfriend mo, huwag ka mag-alala sa Lord, andyan sa'yo. Kasama. Stable na, hugot yun. Pangalawa po, isa po sa mga bagay din na first, una, yung hindrance po natin is yung fear of rejection. Yung pangalawa po, na naranasan ni Moses, na naranasan ko lang personally po, is yung lack of skills. Na sa, in Exodus 4:10 po, Moses says to God, he is not good public speaker. Unang reason niya po, Lord, sabi ko, hindi naman po ako magaling. Actually, kasi ako po personally, mas nakikita ko sa sarili ko as Aaron. Alam mo po ng karamihan niya, malas po talaga Moses ko. Speaker lang po talaga ako. Hindi po talaga ako leader. Yun po yung design, yun po yung inilalagay ko sa isip ko na I'm not good to be a leader. Hindi ako magaling, may mga ganito, may mga kainaan ako. Sabi ko, Lord, ito talaga eh. But, inassure din ako ng Panginoon na hindi naman kita ilalagay dyan kung hindi mo kaya. Diba? Hindi kita ilalagay dyan kung hindi ka pa ready. So kaya, that's assurance, kung paano in-assure ni Lord si Moses na sasamahan kita. Actually, di ba nakita natin yung history ni Moses? Diba? Sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. Binigyan siya ng Joshua. Binigyan siya ng Aaron. Binigyan siya ng speaker. Sabi niya, Lord, hindi ako magaling. May ganito. Binigyan siya ng staff ng Panginoon to do miracles. So actually, this hindrance is actually deceiving us dinideceive lang tayo ng kaaway para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Because alam ng kaaway that God can do miracles in your life. Ulitin ko. God can do miracles in your life. Ikaw lang minsan yung naghihindran sa sarili mo. Hindi ko, ang daming pwedeng gawin kabataan sa atin. May classmate ka na pwede mo madala sa Panginoon. Pero dahil natatakot ang pili mo lang, sayang yung pagkakataon. Kaya ngayon, i-encourage ko kayo, kabataan ko kayo man yung nakakaranas ng rejection, nakakaranas ng feeling nyo, lack of skills kayo para maabot yung inyong mga kaibigan, yung inyong kapamilya. Don't worry, si Lord ay kasama po kayo. Don't let fear or lack of skills or even past experiences hindrance us to properly accept God's calling. He can do miracles in our lives. We just need to do is say yes. Ulitin ko po. Kailangan lang po talaga natin mag-say po ng yes. Gaya po sa akin, ako nagsisimula pa lang, ako magsisimula pa lang, I will just assumption this day. Pero alam ko sa tulong ng Panginoon, hindi man magiging sobrang smooth, syempre nandun pa rin naman yung mga hindrances, nandun pa rin yung mga maaari namin, yung mga mapagdadaanan pa rin kami. Ako, sa ng process of officer, pero naniniwala ako with God's help, God can do miracles in our lives. And kami po ay magiging pagpapala para po pag-ditoran po kayo kabataan. Kaya po, nung nakita po natin, yun nga po, nagkaroon tayo ng hindrances. Kaya tingnan naman po natin, ano ba dapat yung proper response natin sa Panginoon? Nakita natin, na-reject niya. So ngayon, ano po yung magiging dapat naman, instead of rejecting yung Panginoon, ano naman po yung magiging response po natin sa pagkatawag sa Panginoon? A po, is understanding what God wants us to do. In verse 3, Exodus 3:7-10, God explains His general plan to Moses. Diba? And your place in the plan. God will never ask you to do His ministry without telling you His plans. You're always clear about it and you will be part of it. God is powerful and He can do actually His ministry without us. Kung iisipin po natin, si Lord po is our powerful, tama? Kaya naman ni Lord yung mga bagay-bagay na wala ka. Nagawa na nga yung creation na walang tulong natin eh. Pero bakit gusto ni Lord na ikaw at ako is maging part ng plano niya? Di ba? Ano po? Sa tingin nyo, ano idea? Simple lang. Kasi gusto ng Lord na ikaw at ako ay magkaroon ng genuine relationship sa Kanya. Na gusto ng Panginoon na, kaya naman ni Lord eh, one click. Kung gusto niya talagang na gawin yung mga bagay-bagay na ito, one click pwede naman eh. Wala naman imposible sa Panginoon, di ba? Pero gusto pa rin ng Lord because He loves you. Ang Diyos ang unang umibig at unang nagmahal sa akin. So that's why He wants yung kanyang pag-ibig, naranasan mo, at may share natin po ito sa iba. That's how good and great our God is. But tayo po, pag may pinagawa din naman sa akin si Lord, ano naman i-share naman niya. Hindi ka naman niya blindfolded na sabi niya, anak, halika rito, presidente ka, bahala ka sa buhay mo, iwan kita dyan. Ba? Hindi naman yan yung yung ikaw punta ka sa kabila, tapos sinipa kang pagpunta. Hindi naman ganun si Lord eh. Bibigyan ka ng Lord ng instruction, is clearly. Saan po yung instruction ng Lord? Nasa Biblia. Nasa panalangin. Kaya po, kabataan, I want to encourage you na, sino po sa inyo dito nagde-devotion? Sige, pataas po kamay. Personal reading and devotion. Wala po tayo body shaming dito. So, sa mga kabataan po na hindi pa nakakapag-personal prayer and devotion, I encourage you po na gawin po natin.
Kasi po, gusto mo talaga natin magkaroon ng paglago sa Panginoon, ito po yung isa sa pamamaraan para makita. Bakit parang, kasi paano mo naman malalaman ang plano ng Lord sa buhay mo? Kung ikaw din po mismo, ayaw mo. Hindi mo binabasa yung salita niya. So again, I encourage every one of us na talaga magkaroon ng diligent team na magbasa po ng salita ng Panginoon panalangin. God could do all, katulad na bakit natin, God could do all things Himself. But it is most often that God's plan were to work with and through people as we are the workers together with Him. Katulad po na nabanggit natin kanina, si Lord po gusto nyo talaga na kasama po tayo. Diba? Kasi kinanain po tayo ni Lord na to worship Him Spirit and truth. Given po yun. Pero at the same time, gusto niya po lang tayo close, fulfill yung kanyang wish, wish ko rin, yung kanyang command, kasama po tayo. Yun po ang nais ng Panginoon. And, yun nga, na kasama po niya tayo dahil ayaw po niya na ano yun, kinilita naman talaga tayo ni Lord na with fellowship with Him. Yun naman po talaga yung desire ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, working together with Him, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. So pinapakita lang din naman po dito, sinasabi lang din po sa 2 Corinthians na yung grace ng Panginoon hindi lang para po sa atin, para din po ito sa family members po ninyo. Ito po ay para din po sa inyong mga kaibigan, kung sino po yung malalapit po sa inyo, na makakilala sila sa Panginoon. And one step away na lang po talaga sila sa pagkakilala. Ikaw po, gagamitin din ng Panginoon para sa mga tao po ito. And with God, we can do, with God, lahat ng bagay po ay posible. Sabi niyo po ng Ephesians chapter 2 verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which is God prepared beforehand that we can walk in them. Diba na, ulitin po po kabataan, tinawag ka po ng Lord, nandito ka, hindi aksidente na nandito ka, kundi nandito ka para maglingkod din po sa Panginoon. Mas nakaka-enjoy po yung mga ganitong activity, pero mas nakaka-enjoy din po na as we grow, as we mature po, as we walk with Him, kasama po natin sa everyday and not every Sunday. Kaya na-expect ko rin po ang bawat isa sa atin na next Sunday, kasama po rin po namin kayo. Opo. Katulad nga kasi so again, mag-iwan po ulit ako ng personal question po sa inyo. Is there anything right now that, ito na, bakit ko na pala ito. Is there anything right now that Jesus wants you to do? Personal question lang po ito. Personal talk lang po ito. Kasi kaya ako po tinatanong po ito sa inyo kasi hindi ko naman po nakikita yung heart ninyo. Si Lord lang po ang nakakakita. Pangalawa po, Moses' response to God and God's reply. Sabi niya, Lord, who am I? Diba? Sino ba ako, Lord, na papadala mo doon sa Egypt para iligtas ng mga taong to, yung aking mga kababayan? Sabi niya, who am I? Kailangan po natin maintindihan na 40 years before, Moses, though he knew he was, kilala naman niya si Lord diba? Pero, he was the prince of Egypt and a Hebrew. God's chosen instrument to deliver Israel. After 40 years of chasing sheep around the desert, Moses did not have the same self-confidence that he once had. We tend to see our weaknesses that we're not good enough instead of the Lord, here I am, send me. Tayo po, pagka naglilingkod tayo, instead of who I am, so, nais po ng Panginoon na ma-realize po natin. Kasi the more po tayo na nagpo-focus kung sino ka, the more mo nakikita ang weaknesses mo. But the more you seek the Lord, the more na lumiliit po ang problema. Ulitin ko po. The more na tinitingnan mo yung weaknesses, the more na tinitingnan mo yung kahinaan mo, the more na bumibigat yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. But once you close your eyes, Lord, here I am, send me, lumiliit po ang gawain ng Panginoon. Nas nagiging malaki yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Again, don't ask who am I. Tingnan mo, Lord, sino ka ba sa buhay ko? Diba? So let it be ito, madalas talaga ito, Lord, sabi ko, katulad nga ng pagkito kanina, Lord, sabi ko, sino ba ako, Lord? Diba? Yes, may mga meron akong mga, may mga trainings na pinagdaanan, may mga ganito, ganyan. Pero, same way, Lord, sabi ko, parang katulad ni Moses, sino ba ako, Lord? Diba? Siya, Prince of Egypt ako, pero ako, Lord, ito lang, simple lang. Pero inaalaw pa rin ng Lord na makita ko na hindi ako mag-focus dito sa who am I, kundi mag-focus ako kung sino ang Diyos sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa sa atin. Na instead of, who am I, Lord? Here I am. Nandito ako tumatayo sa harapan ninyo. Lord, send me. Number 2, isa pa sa mga pangako ng Panginoon ng pag-reply ng Lord kay Moses. I will certainly be with you. Napakita natin ito kanina. Na
Huwag ka mag-alala kabataan. Kung may pinagagawa sa'yo si Lord sa mga oras ito, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iwan ni pababayaan. Iwan ka man ng kung sino man, iwan ka man ng crush mo kung sino man yan, ang Diyos ay kasama mo. Diba? God's reply is intended to take Moses' focus out of himself and be on where it should be, on God. So tayo po, again, nais ang Panginoon na instead of us, mag-focus po tayo sa Panginoon. Dahil hindi naman po tayo iiwan ng Lord eh. Lagi ko katandaan, paano ko po nasabi personally na hindi ako iniwan ng Lord? Kanina, hindi ko alam kasi kung dito na kayo. Nag-testify din ako kanina, di ba, na dumaan din ako sa mga certain things, may nakasalanan din ako sa Panginoon. Kung hindi ako sinamahan ng Lord, wala na ako ngayon sa inyo. Harapan niyo yung kabataan. Wala na ako, without God's mercy, hindi na po ako makakabalik sa Panginoon. Kasi it's very shameful to have that kind of testimony sa buhay actually. But with the help of the Lord, nakabalik ako rito. Kasama ninyo, at kasama pa rin maglilingkod sa Panginoon. I-expect ko na, hindi lang kami mga comment yung kundi kayo rin, kasama namin maglilingkod sa Panginoon. Thank you. This is the great opportunity. This is the great opportunity to deal with Moses' self-esteem problem. But God ignored it, and He gave the solution, di ba? Binigyan ni Lord yung solution nito. Sabi niya lang, mahina yung self-esteem mo, Aran? JP, mahina ang self-esteem mo? Halika rito, palalakasin kita. Si Lord po kasi ganito, when we ask prayer po, may tatlong bagay po si Lord kapag nanghihingi mo tayo ng panalangin. Yes, no, and wait. And ang madalas sa sagot po ng Panginoon's wait, bakit po kaya? Simple lang po, kasi gusto ng Panginoon, na-ready ka muna bago niya ibigay yung mga bagay nito sa'yo. So if God give you your course, parang binigyan ka ng course na kung ikaw nag-aaral ka ngayon, nag-Lord, bigyan mo ako ng course. Pag binigay sa inyo Lord course ang engineering, alam ng Lord, kaya mo yan. Kung binigyan ka ng Lord ng kung ano mang gusto mo mag-police, binigyan ni Lord sa iyo yung criminology, alam ng Lord, ready ka. So ano po ibig sabihin po nito? Pag si Lord po sumagot sa panalangin mo, hindi kanya bibigyan ng agad-agad itong criminology. Hindi, papataanin kanya sa isang bagay. Bakit? Instead of asking patience, instead of bibigyan ka ng pasensya ng Panginoon, papadaanin ka ng Lord sa isang circumstances para magkaroon ka ng pasensya sa sarili mo. There's no shortcut in the Lord. Kung gusto mo ng success yung ministry sa family mo din, sabi ni Lord, gawin mo itong mga bagay na ito, bibigyan kita at tutuparin mo ito sa tamang panahon. Diba? So, yun. Moses only had self-esteem problem. May problema siya, di ba? When he has too confident his own ability to deliver Israel. Dito po, wala talaga siyang tiwala sa sarili niya. Wala siyang tiwala. Pero pinapakita lang din talaga dito ng Panginoon na, ba't ka ba nakapokus sa sarili mo? Hayaan mo ako, sasamahan kita. Bibigyan kita ng confident. Dahil sa akin, wala namang imposible. Instead of asking who I am, ask God in our lives. God's identity as more important to Moses was, when we know that God is with us, we can step forth confidently to do His will. Kaya dito po pumapasok po tayo sa kabataan. Kung ano man ako, kasi hindi lang naman pwede puro ministry din kaagad eh. But, if you have circumstances sa buhay mo ngayon, kung may pinagdadaanan ka sa Lord, kayo po, kasi alam ko marami po pinagdadaanan ng mga kabataan niyo. So aware naman po kami dyan. Nandiyan po yung pushes ng away, nandiyan yung mga vices, nandiyan yung mga kabarkada ng halika dito, inom tayo. Alam ko may mga ganun po yan eh. So may mga ganung challenges and temptations sa buhay po natin. But, instead na itakal po natin siya ng sarili na. Kasi hindi po kayo magtatagumpay. Nawala po kayo sa akin. Kung may challenges po sa buhay mo, without God, you can do nothing. Ulitin ko po, without God, you can do nothing. And, ang gusto ko lang po ipaalala sa bawat isa na si Lord kasama po natin. Available po siya 24/7. Mas available pa kaya sa jowa mo eh. Na sabi, tawagan mo lang ako, kasagot ako. Nakasilent, parang nasagot. Diba? So si Lord po available yan. 24/7. Number 3 po, God revealed Himself. Rightfully so, Moses said he needed credential before the people of Israel. Before he thought he had credential because he has the prince of Egypt. 40 years of apprenticeship took away his self-reliance. Tayo po, ako rin po actually, personally naranasan ko to. Nung, sabi ko, Lord, nung tinitignan ko yung, kasi feeling ko talaga, mas may deserving sa akin mag-presidente. To be honest lang, no? Mas may deserve sa akin mag-president, mga bagay nito pinagagawa ng Lord eh. Pero, nung tinitignan ko yung credential ko, Lord, ano ba talaga ang credential ko sa harapan mo? Simple lang naman. Tinawag mo ko, inaccept mo ko, binigay mo yung buhay mo sa Cross of Calvario para sa akin.
So yun lang ang credential ko talaga sa Panginoon. Pero ano po ibig ko sabihin dito? Na sa lahat po ng gagawin po natin, kung ano man yung kahit triple PhD ka man dyan, MBA ka man dyan, kilalang kanya ka man, at the end of the day, lahat po ng mga bagay na personal credential mo is pasura sa harapan ng Panginoon. Pero ang dapat po natin possess na credential is not ourselves, but ang Panginoon po mismo. Yung kakayahan ng Lord, yung pag-ibig ng Panginoon, yung wisdom ng Lord, because we are a finite human being. Pero God is infinite. God is Alpha and Omega. He's the beginning and the end. So let us, wag po tayong wag po tayong mag-focus lang doon, or wag lang tayong mag-realize sa sarili po natin. Kasi may limitations po talaga eh. May kahinaan po tayo bilang isang individual. Kaya nga sabi ko ng first word kay Moses, I am who I am. So ano po yung sabihin ng I am who I am? Simple lang naman po. Ako ay siya mukha. Ako ay ang Almighty, kaya kitang tulungan, ako ang nag-create ng lahat ng bagay. So kaya kitang tulungan. Ang kailangan mo lang magsabi is yes sa akin. Diba? Sabi nga ni Lord, there's no equivalent to God but God. If you place God on one side of the symbol of equation, ibig sabihin yung equals, there's nothing to put to other but Himself. This guaranteed Moses and us who God ay, and us, this guaranteed Moses who God is, sa atin din po, na He is the Alpha and the Omega, the omnipresent, the omniscient God. The Bible tells us God is, but we follow Jesus. He revealed Himself to personally. As we do His work, we will see God's work in our lives. Ulitin ko po. As we move forward naman po sa paglalikod sa Panginoon, as we dito is for His Lord, si Lord naman po ay maglilibin siya na maglilibin ng ano yung pwede gawin niya sa buhay mo. Magpapakilala siya po sa iyo in a personal way. Na, minsan po kasi tayo, masyado tayong pixelated na, ano ba yung pixelated lang, ito lang Lord, binabox po natin si Lord sa mga buhay po natin. Whether with that, if life. Pagdating sa exam, Lord, tulungan mo ako, Lord, exam na lang sa school, alam po, karamihan nag-aaral eh. Binabox po natin yung si Lord na, Lord, hindi na ako makakapasa. Hindi ko talaga kaya, Lord. Eh. Pero pinapakita rin naman ng Panginoon dito, di ba, na, sino ba nagbigay sa inyo ng wisdom? Si Lord naman. Pero bakit nililimit mo ang Panginoon? Di ba? Don't limit the Lord. Don't box the Lord. Sa ang Diyos po ay Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Ililimit niya ang sarili niya. Kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, makakayanan mo yan sa tulong ng Panginoon. Hindi man agad-agad. It's still a process, but Lord will do His work in your life. Pangapat po, na naging tamang response is, para po makapaglingkod tayo ng tama sa Panginoon, God's character. Okay? The Almighty God. Ito po yung mga character ni Lord na pwede mo panghawakan, maintindihan mo personally sa buhay mo. The God is Almighty. Genesis 14:22. But Abraham said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, God Most High, possesses of heaven and earth. Yan, natatakot ka pang maglingkod sa Panginoon? Ito si Lord. Siya may hawak ng lahat ng bagay. Bakit ka pa natatakot, di ba? He is the everlasting Father. Genesis 21:33. Abraham planted tamarisk tree in Beersheba and called the tree of the name of the Lord, the everlasting God. Ito po yung mga pangakot character ng Panginoon na pwede po natin panghawakan. Number 3 po, God will provide. Ulitin ko po, God will provide. Genesis 20:14. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide, as said to this day, the mount of the Lord shall be provided. Kaya po tayo, as we move forward po, as naglilingkod po tayo sa Panginoon, huwag po kayo mag-alala. Si Lord po ay nagpo-provide ng mga needs. Kung pupunta ka sa iyong kaibigan na kailangan mo ng abutin, si Lord magpo-provide ng pamasahe para sa iyo. May mga taong tutulong sa iyo, niyayakap sa iyo, iibig at ipapanalangin ka para magampanan mo kabataan yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Diba? Kaya encourage one of us na huwag po tayong panghinaan ng loob, mag-focus lang po tayo sa Panginoon. Ngayon po, nakita po natin yung kanina, diba? Yung una yung hindrances, pangalawa yung karakter ng Panginoon. Yung pangatlo naman po, ano naman yung mapapala mo kabataan kung maglilingkod ka sa Panginoon? Diba? Ano naman yung magiging reward mo sa Panginoon? Number one reward mo sa Panginoon. God works mightily in our lives. Hindi ko po alam kung paano po nyo tinitingnan yung mightily sa buhay po natin. Hindi ko alam mo yun. Kasi personal nyo po yun eh. When we say God works mightily in our life, in the life of Moses, God fulfilled His promise to Moses that He will be with him. God ultimately uses Moses to free Israel from slavery through the 10th plague. So dito po sa buhay po natin, kung ikaw nag-struggle sa ngayon, may pinagagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya kang gamitin ng Lord eh. Ikaw na lang talaga yung minsan yung ayaw. So let God, i-reward ka na sa buhay mo.
Nag-ask ka ng course, nag-ask ka ng mga bag, Lord, gusto ko po yung family ko umayos. Maglingkod ka sa Panginoon. Lord, gusto ko po na maging successful sa buhay. Maglingkod ka sa Panginoon. Magpasama ka sa Panginoon. Ano man yung dinidream mo ngayon, ano man yung dinidesire mo sabihin sa family mo, God will reward you mightily if kikilos ka sa buhay mo, if and only if mag-iyas ka sa Panginoon. Kasi hindi naman po tayo pinanate na robot ng Panginoon. Again. Pangalawang reward po, our life will be blessing to others. As we continue to read Exodus to Deuteronomy, makikita po natin na si Moses po at saka si Aaron, naging pagpapala po siya sa iba. And dito naman po talaga tayo tinawag na rin, na maging pagpapala rin po tayo sa iba. Na, then, God's provision po. So, isa na po lang. Una po, unexpected blessing. God can transform what seems like emptiness sa ating financial, sa ating relation, into something splendid. Much like the miracles of the Peter experienced after obeying Jesus Christ. Diba? So si Lord po, kaya mag-provide sa ating buhay. Pangatlong reward po, intimacy with God. Obedience demonstrates love is a direct path to the deeper and more intimate relationship with God, as is described in John 14:23. Sa sinasabi po ng Bible Hub. Pangatlong reward po, peace and joy. Living in accordance with God's will provide profound sense of inner peace and joy. Notes, Psalms 19:160. Ngayon po, marami po sa atin siguro, ewan ko mga kabataan, may peace po ba kayo? May peace po ba mga kabataan natin yan? Sure ba? Okay, thank you. Sana nga. So, kaya ko po siya tinatanong sa inyo po, na yung peace po enjoy kasi sa mula sa Panginoon, very important po siya. Dahil kung wala ka pong kapayapaan ngayon, mahirap po kasi maging restless eh. Alam mo yung parang hindi ka pagising mo sa umaga, parang restless ka na. Pero si Lord, yung peace po na nagmumula sa Panginoon is totoo peace po ito na hindi kayang bilhin po ng pera. Isa po sa eternal reward. Lahat naman po siguro tayo dito gusto po ng buhay na wala hanggan, tama? Wala naman po siguro nandito na hindi in-expect ang reward mula sa Panginoon. So isa po sa mga reward ng Panginoon na kapag naglingkod po tayo sa Kanya at ibinigay natin buhay, yung buhay na walang hanggan. At kapatid, kung yun ang hinahanap mo, is sa tamang lugar ka. Diba? Dito na po ako mag-end. In conclusion po, God is the one who called us first. Trust the process of God. He knows your potential even before you do. Trust His process, and even if it feels uncomfortable or uncertain. Sabi ko po dito, magtiwala po tayo sa ito. Kasi pag may pinapagawa po sa atin talaga ang Panginoon, hindi naman po talaga sobrang makakapil ka po talaga ng uncertainty, makakapil ka talaga na kinakabahan ka, makakapil ka po talaga na hindi ka komportable ka agad. Kasi iaalisin ka talaga nila sa comfort zone mo eh. Pero pag inilagay ka nila from one place to another, He is with you. At magtiwala ka sa proseso ng Panginoon. Kasi kung saan ka man niya ilagay, doon ka lalago. Kasi kapag nag-stay ka lang kamataas sa isang place mo, halimbawa ikaw, gusto mong halimbawa, gusto mong may pangarap pa, halimbawa sabihin na natin, gusto mong maging doktor. Sabihin na natin, gusto mong maging doktor. Sa paglilingkod mo sa Azure Life. Kung mananatili ka ng high school, magiging doktor ka ba? Di ba hindi? So from there, gagraduate ka, dadaling ka sa bagong proseso, at doon magpo-proseso ka, mag-aaral ka, at the same time, magiging doktor ka. Ganun din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Gusto nyo po maging, sa worship team, gusto nyo po maging magaling mag-gitara, gusto nyo po maging magaling kumanta, mag-practice ka talaga. Ikilos ka sa tulong ng Panginoon. Diba? Set aside all negative thoughts, just follow the Lord because He leads us to life, purpose, and fulfillment. Ulitin ko po. Set aside all thoughts, just follow the Lord. Because it leads us to life, purpose, and fulfillment. Dahil po si Lord, tapat po siya sa ating mga pangako. At pag naglingkod po tayo, si Lord, bibigyan po tayo ng tamang purpose. Kasi po mahirap po mag-walk sa mundong ito na, alam mo yun, pag-isip mo, kasi, ewan ko kung naranasan nyo na to. Pag-isip mo sa umaga, kain, tapos trabaho, tulog. Or pasok sa school, tulog. Kinabukasan gano'n na, nagiging routine eh. Diba? Pero kapag with God, may purpose ka. Pag-isip mo, may kalakasan ka, may wisdom ka. Ito, gagawin ko to. Kailangan ito, may pasa ko yung exam. Ito, kailangan si kapatid na ganito, ay si classmate ko na ganito, masyarang ko na ng salita ng Panginoon. So, meron kang kalakasan every day of your life. Diba? May purpose ka kasi. Hindi ka nagiging robot lang. Remember His promise in Hebrews 13:5 says, I will never leave you nor forsake you.
You'll never be alone in your calling. Nandito ako, kung may concerns kayo, kung may mga gusto kayong gawin pa, gusto nyo maglingkod sa worship. Kasi hindi lang naman worship team, marami pong ministry. Nandito po kami, nandito ang Panginoon, kasamahan po niya kayo. God blesses the faithful. Your obedience may not always be easy, but it produces fruit for His kingdom and eternal significance. So, yung ating paglilingkod po, yung pagiging tapat po natin sa Panginoon, hindi siya magiging madali. Kasi nga, katulad na nabanggit natin kanina, hindi naman madali talaga ang pinibigay ng task. May mga challenges po talaga. Kahit sa school na lang di ba? Kung gusto mo magkaroon ng 95 na grade, mag-review ka talaga, mag-aaral ka talaga. Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya magiging madali at first, but magiging fruitful po siya para ma-receive mo rin talaga yung pangako ng Panginoon sa buhay mo. In here, at sa kalangitan po. Today, reflect. Are you holding back because you feel unqualified? God does not call the qualified. He qualifies the call. Surrender your doubts. Step in His calling and take the first faithful step. Salamat po muli at ay po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon muli sa hapon nito, Panginoon.